Kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Siguro lahat tayo, meron tayong karanasan ng pagkadismaya. May mga pakakataon, pwedeng nadidismaya tayo sa ating pamilya, nadidismaya tayo sa ating trabaho, nadidismaya tayo sa ating mga kaibigan, nadidismaya tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, o mismo sa ating mga buhay. Magandang ating munang tanongin ang ating mga sarili, ano ba yung karanasan natin na tayo mismo ay nadismaya? Bakit ba tayo nadidismaya? Kapag tayo ay may mga inaasahan at ito ay hindi nating nakuha at nakita, doon tayo nadidismaya. Kaya nga minsan sinasabi natin, akala ko ba ay nag-aral ka na? Hindi pa pala. Akala ko ma ay binayad mo na yung utang. Hindi pa pala. Akala ko ginawa mo na ang isang bagay na yaan. Hindi pa pala. Tayo ay nadidismaya kapag yung ating inaasahan ay ating hindi nakita o nakuha sa ating paligid o sa ating kapwa. Isipin po natin yung ating ebanghelyo sa ngayon. Si Jesus ay nagpunta sa templo. At nung siya'y dumating doon, siya ay nabigla at nadismaya. Bakit? Kasi ang inaasahan ni Jesus, kapag sinasabing templo, bahay dalanginan. Templo, merong paggalang ang mga tao. Templo, lugar kung saan nakikipag-usap ang tao sa Panginoon at nag-aalay ng kanilang mga handog. Pero sa ating ebanghelyo, kitang-kita natin yung pagkadismaya ni Jesus. At yun ay hindi niya sinarili. Talagang pinakita niya at pinaramdam niya sa lahat ng mga taong nasa loob ng templo. Siguro mga kapatid, dalawang bagay, no, yung ating pwedeng matutunan mula sa ating ebanghelyo sa ngayon. Tignan natin kung saan nagmumula ang mga bagay na napapansin o nakikita ng ating kapwa sa atin, salita man o gawa. Sapagkat nung si Jesus pinaalis niya yung mga nagbebenta at nangangalakal sa may templo at nakita yaan ng kanyang mga alagad, ang sabi ng ating ebanghelyo na alaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Ang malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Ating isipin yung katagang binanggit dyan, parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Sabi nga natin, yan ang dahilan kung bakit si Jesus ay nagalit, kung bakit si Jesus ay nagsalita, kung bakit si Jesus nung oras na yun, pinagtabuyan niya yung mga nangangalakal sa may templo. Bakit? Kasi merong mali, na marahil yung bagay na yun nangyayari na matagal na panahon bago pa man dumating si Jesus. Pero ano ang problema? Yung mga tao sa templo ay nasanay na sa ganoong kalakalan. Parang sinasabi sa atin ng ebanghelyo sa ngayon, normal na ang bagay na yaan. Minsan sa ating buhay, kahit ang isang bagay na masama, kapag ito'y ating laging nakikita, may mga pakakataon, parang tayo mismo ay nasanay na rin. Parang tayo mismo ay nagiging manhid or immune na rin. O may mga pakakataon, parang ito ay nagiging katanggap-tanggap na rin. Pero ito yung unang hamon sa ating ebanghelyo sa ngayon. Kapag mayroong mali na kailangan ituwid, kailangan magsalita. At si Jesus, hindi siya takot na magalit sa kanya yung kanyang kapwa. Puro tayo, yan ang ating kinakatakutan. Yung tayo ay ma-echapwera, yung tayo ay ma-cancel, yung tayo ay maipaisantabi, yung tayo ay masumbatan. Pero magandang ating tingnan, saan ba nagmumula yung ating pagtutuwid? Sapagkat ang sabi ng ating ebanghelyo, ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Malasakit ang pinagmumulan kung bakit si Jesus siya mismo nagtaya
na pwede siyang kagalitan, pwede siyang kamuhian ng mga tao sa templo, basta kailangan niyang maituwid ang mali na kanyang nakita sa lugar na iyon. Kung mga kabatid, yan ang ating unang tignan. Hindi porkit yung ating pamilya o yung ating kapwa ay tahimik at walang sinasabi sa ating ginagawa, ibig sabihin tama tayo. Kasi may mga pakakataon baka yung ating kapwa ay napagod na tayo ay ituwid. Baka yung ating pamilya ay nagsawa na kakakulit sa atin. Baka rin may pakakataon na kahit paulit-ulit tayo ay tinutuwid. Pero paulit-ulit bumabalik pa rin tayo sa mga bagay na ating nakaugalian katulad ng dati. Naalala ko nung isang buwan, meron akong kausap na isang tatay. Ang sabi niya sa akin, "Father, hindi ko alam yung gagawin ko sa aking anak kasi kapag siya'y aking tinutuwid, lagi siyang nagagalit sa akin. Hindi naman pwedeng hindi ko ituwid. Magulang po ako. Alam kong pwedeng mapahamak yung aking anak kapag ako ay hindi magsalita." Puro yan po yung unang paalaala sa atin. May mga pakakataon, alam naman talaga natin na merong mali sa ating ginagawa. Pero ang nakakalungkot, yung alam nating merong mali sa ating ginagawa, pero walang nagsasalita, pero walang lumalapit at nagtutuwid sa atin. Sabi nga nung isang kasabihan, silence in the presence of evil is evil itself. Kapag tayo ay tumahimik sa panahon na merong kasamaan, yung pananahimik, kasamaan din mismo yun. Yan ang ating unang tignan. Saan ba nanggagaling yung ating pagkadismaya? Saan ba nanggagaling yung ating pagsasalita? Sana yaan ay nagmumula sa ating pagmamalasakit. Pero pangalawa, magandang ating tingnan, ano ba yung aral na gusto ni Jesus na ating matutunan? Sapagkat agad-agad, yung mga nasa templo ay sabi nga nag-react. At ang sabi dito, anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito? Parang sinasabi ng mga taga-templo, kami ang authority sa templo at hindi ikaw. Huwag mo na lamang kaming pakialaman, tumahimik ka na lamang. Pero ano ang sagot ni Jesus? Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw. Inakala ng mga tao na ang tinutukoy ni Jesus ay yung pisikal na templo. Kaya nga, nag-react uli sila. Ang sabi nila, 3 araw, 46 na taon bago namin natayo ang templong ito. Itatayo mo lamang yan ng 3 araw? Pero ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Ang tinutukoy ni Jesus ay yung kanya mismong katawan. Pero magandang paalaala yan sa atin. Bakit ba nililinis ni Jesus yung templo? Kasi sa loob ng templo, ang hindi matanggap-tanggap ni Jesus ay merong pang-aabuso na ginagawa yung mga nagbebenta sa mga gustong mag-alay sa Panginoon. Sabi nga natin, sa panahon ni Jesus, kapag ikaw ay naghandog sa templo, hindi ka pwedeng magdala ng sarili mong handog. Hindi ka pwedeng magdala ng kalapati mula sa bahay, baka o tupa. Kailangan sa templo ka mismo bumili. Pero yung presyo sa templo, talagang 10 beses, 20 beses na mas mataas kaysa sa labas. Parang ito yung hindi matanggap-tanggap ni Jesus. Parang sinasabi ni Jesus, teka lamang, nasa bahay kayo ng Panginoon, pero bakit kayo naggugulangan? Nasa bahay kayo ng Panginoon, pero bakit inyong nilalamangan ang inyong kapwa? Pero magandang paalaala yan sa atin. Kasi parang pinababalik sa atin ni Jesus yung pangunawa, yung realization na lahat talaga tayo ay templo ng Panginoon. Baka lang marami tayong mga naiisip, baka lang napakaraming ganap sa ating buhay, kaya nakakalimutan natin yung ating dignidad bilang buhay na tahanan o templo ng ating Diyos. Kung kayo po'y nagsimba kahapon ng umaga, maganda yung ating gospel. Ito'y tungkol sa prodigal son. No, tingin ko konektado po yan sa ating ebanghelyo. Sapagkat kailan ba natauhan yung prodigal son? Nung siya ay nasa may kulungan ng baboy at nagpapakain ng baboy, pero walang magbigay sa kanya kahit pagkain ng baboy. No, nakakalungkot yun.
Kaya nga ang sabi niya sa kanyang sarili, teka lang, yung alipin nga ng aking ama nasa bahay, may kinakain. Ako mismong anak, nandirito sa may kulungan ng baboy, ni pagkain ng baboy, walang magbigay sa akin. Ando doon sa kanya yung kamulatan. Ano ang ginagawa ko dito? Kung magandang ating pong tignan yung ating mga sarili. Kapag ating babalikan yung ating ebanghelyo, tignan natin, talaga bang maliwanag sa atin na tayo ay buhay na templo ng Panginoon? Ano ba yung ginagawa natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili? Kapag tayo ba ay dinalaw, pinuntahan ng Panginoon, siya ba ay matutuwa kasi ating napanatili yung kasagraduhan, yung kaayusan ng ating mga buhay bilang tahanan ng Diyos? O baka siya mismo ay madismaya kasi hindi niya inaakala na ito yung kanyang makikita sa ating buhay. Naalala ko, meron akong nabasang isang quotation mula kay Pope Francis, no? Na ang sabi niya, itong panahon ng Kwaresma ay panahon para maramdaman natin yung mga nararamdaman mismo ng ating kapwa. Kaya tayo tumutulong. Sa ating ebanghelyo, yan si Jesus. Naramdaman niya yung hirap ng mga tao na gustong mag-alay sa templo, pero ginugulangan ng mga nangangalakal sa loob mismo ng templo. Kung magandang ating tignan yung ating ebanghelyo sa ngayon pong pangatlong linggo ng Kwaresma. Almost halfway na tayo sa panahon po ng paghahanda. Pero sa ating ebanghelyo, dalawang bagay yung ating laging titignan. Una, saan nanggagaling yung ating mga salita? Saan ba nagmumula yung ating pagtutuwid sa ating pamilya o sa ating kapwa? Sana tulad ni Jesus, ito ay galing sa ating pagmamalasakit. Kasi kapag tayo ay nakakita ng isang bagay na hindi tama at tayo ay tumahimik lamang, ibig sabihin wala tayong malasakit. Pinabayaan natin yung ating kapwa na mapahamak. Pero sa isang banda, huwag rin tayong matuwa kung alam nating mali yung ating ginagawa at walang nagtutuwid sa atin. Baka ang ibig sabihin noon, yung ating mismong kapwa o pamilya ay wala nang pakialam sa atin. Pero pangalawa, magandang ating tignan muli yung ating mga sarili bilang mga buhay na tahanan ng Diyos, bilang mga templo ng Panginoon. Ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon, hindi tayo palengke. Dapat maliwanag sa atin na tayo ay buhay na templo ng Panginoon. Ano ba yung ating mga nilalagay sa ating mga puso, sa ating mga isipan? Meron ba diyan ang kapayapaan o kaguluhan? Baka salabat-salabat yung ating mga iniisip na napakagulo, kaya wala tayong tunay na kapayapaan. Sa araw na ito, hilingin natin sa Diyos, panumbalikin muli sa atin ang pagiging buhay na templo ng Panginoon.